Sabi mga kababayan ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, may obligasyon po yung ating bansa sa International Criminal Court. Kahit pa na nag-withdraw na po tayo noong panahon ni Mau Diggs bilang member po ng ICC. Yan naman na niya, Mr. Maravillas. Baka lalong mapaning si si Digong nung sinasabi mo. Hindi man po ako yung may sabi, si Carpio. Mas matalino naman po si Antonio Carpio, Senior Associate Justice, kaysa po kay Digong na 75 lang yung grado. Sabi niya po yon, pasag-awa po siya sa law school. So sino yung paniwalaan natin? Yung Senior Associate Justice ng Supreme Court? O yung pasang-awa? 75 ba niya yung grado ko? Yan po yung sabi niya. Philippines ICC cooperation may include issuance of arrest warrant, sabi po ni Carpio. Kapon po ito, February 8, 2024. Yan yung naging sabi, mga kababayan ni Carpio. Matapos na sabihin ni Digong, talaan niya kayong jurisdiction at pag nagpumilit kayong pumasok dito sa Davao, siyempre yun po mga kababayan ang kanyang pagtataguan. Siyempre yung lugar niya, hindi niya ako pauli sa inyo ng buhay. Pag nagpumilit kayo, PUTA. Talaga niyang magkakabarilan talaga. Mamaya ipakita ko sa inyo yung mga sinasabi niya, mga kababayan. Matindihan niya, Mr. Maravillas. Nagtaka pa kayo, ganun talaga magsalita po si Digong. Iwan ko kung talagang desidido siya sa ganung banta o dahil lang po sa epekto ng nawawala talaga sa sarili, mga kababayan. But before ko sa inyong ibigay yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap pala ng malinis at spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills para dito sa amin, PLDT, etc. Kahit saan pong bansa kayo, gusto na mag-travel, pwede na kayo mag-pa-online booking dito sa amin. Pati sa hotel po. May po kami, may Paymaya, may tawag dito? May bayad center na rin po kami sa office. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao dito sa amin. Ito po yung aming Innova. Ito pong sasakyan nga ito. Hindi man ito Innova, MUX pa ito. Iba naman itong sasakyan. Yung dati kong kotse po ito, mga kababayan, MUX, Isuzu MUX. Na-set up na rin po yung mga bagong equipment. May treadmill na rin po kami. At saka ito po yung bago naming product. From Korea po siya, iGlow Serum. Tingnan ninyo po, mga kababayan, yung epekto sa aking anak na architect. Sa kanyang negosyo po ito. 3 times more effective than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Contact nyo na lang po siya sa message ninyo sa FB niya, Riz Maravillas. Ayos pa, mga kababayan. Ayos na Mr. Maravillas. So, balikan natin, mga kababayan, yung sinabi ni Antonio Carpio, Senior Associate Justice ng Supreme Court.
Dati, retired na po siya ngayon. Na yung ating bansa, mga kababayan, still may obligation sa International Criminal Court. Sa kabila, mga kababayan, ng kabila ng pag-withdraw ng dating Pangulong Digong as member ng as member ng ICC. And with that obligation, dapat tayo na mag-cooperate. At kasama sa cooperation na yon, mga kababayan, ay yung pag-issue ng warrant of arrest laban sa dating Pangulong Digong at possibly yung iba pang mga kasama et al. O yan po sabi ni Carpio, mga kababayan, Philippines ICC cooperation may include issuance of arrest warrant, sabi po ni Carpio. Di ba dyan, Mr. Maravillas? Kasi yan si Carpio, dati man na anti-Duterte. Yun ang persepsyon ng karamihan. Kasi most of the time, yung mga sinasabi ni Carpio is against the policy noon. Di siya conforme most of the time sa mga naging policy statements ni Digong. Kaya na-label siya as Duterte at allied sa mga dilawan. You see? Pero mga kababayan, in fairness, ang sinasabi po ni Carpio, kasi abogado siya, Senior Associate Justice ng Supreme Court, base po sa batas yung sinasabi niya, hindi base sa kanyang mga haka-haka lang, base po sa pagkakaintindi niya ng batas. At sabi ko nga, mga kababayan, mas matalino naman po siguro pagdating sa batas si Carpio kaysa kay Digong. So sabi dyan, the former magistrate echoed a Supreme Court ruling saying that the Philippines still has an obligation to the International Tribunal despite the country's membership being withdrawn. Kita niya, inatras na natin yung ating membership. May obligasyon pa rin tayo. Base yan sa naging desisyon ng Korte Suprema. Sabi niya, we are no longer member state, but I think the decision of the Supreme Court said that since the offense with which former President Duterte is charged happened while we were members of the ICC, we are obliged to cooperate. Up to now, sabi po ni Carpio, in an interview with reporters noong Wednesday. Tapos niya, Mr. Maravillas, kaya palaan niya si Digong na-paranoid na. Yung kampo ni Digong, hindi na daw makatulog. Tumawag sa kanya si Digong, talagang natataranta. At ngayon may mga banta yung dating Pangulo. Pag pumasok kanya kayo rito, talagaan niyang PUTA. Ito pa, basahin ko sa inyo yung sabi ni Digong. Sabi dyan, Duterte sa ICC, they do not have the jurisdiction niya here. Hindi talaga nila ako mahuhuli. Kung gusto man nilang magtangka, talagang pumasok, uunahin ko muna sila at hindi po. Para niya, Mr. Maravillas, pelikula. Pang-pelikula po yung mga dialogue ni Digong. Yan ang sabi niya. Let me be very clear on this. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. I will deal with the ICC myself. Ayun si mga kababayan, biglang kumabyo siya kasi una, nagparinig siya na gusto niyang makipag-usap. Ngayon, hindi na niya kailangan. Kasi nga po mga kababayan, talaga hindi man makikipag-usap na siguro yung ating Pangulong Bongbong matapos na mura-murahin niya. Siyempre mga kababayan, gagawa na lang ng mga dahilan yung ating Pangulong Bongbong na hindi sila magkausap. Imagine, sabihan yung ating Pangulong bangag. Mayroon na niya tayong presidenteng adik. Bangag anya noon, bangag pa rin ngayon. At kung ako anya presidente pa ngayon, baka ang yan nakasama ka doon sa referring to Tukhang. So sa bigat na mga pananalita mga kababayan, iiwas na lang siyempre yung ating Pangulong Bongbong. Kaya siguro,
Ito yung pananalita ni Digong. I'm not asking for his help. I will deal with the ICC myself. Kasi yung mga feelers po, yung mga pasaring niya, before na mangyari yung kanyang pagmumura, di ba kumambyo muna siya? Nagpa-press con mga kababayan at sinabi na gusto niyang makipag-usap. Nung hindi mangyari, yun na po yung naging ballistic na po si Digong. Nung prayer rally po sa Davao na punong-puno ng mura, pagmumura pala. So sabi niya, basta ang ano ko is they do not have the jurisdiction over here at hindi nila ako mahuhuli talaga. Mahuli nila ako patay. Kung gusto man nilang magtangka talagang pumasok, uunahin ko sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi ninyo ito away. Wala namang jurisdiction yang pumasok na yan eh. Walang basis, ano ang authority nila to come in and arrest people? Wala. Yan mga kababayan ang sabi ni Digong. Pero sabi po ni Carpio, former President Duterte's charge happened while we were members of the ICC. So we are obliged to cooperate up to now. And that cooperation may include implementing a warrant of arrest. Carpio referred to the 2021 Pangilinan et al. Versus Cayetano et al. Case in which the Supreme Court rejected the petitions challenging the validity of the Philippines' withdrawal from the ICC. The case, however, citing Article 27 of the Rome Statute, pointed out that the Philippines is still bound to its obligation to the International Tribunal as the alleged crimes against humanity were committed when the country was still a member. Carpio issued a statement after former presidential spokesperson Harry Roque said in a Facebook live stream that the former president received information that he might receive an arrest warrant anytime. Yun ang hindi nagpatulog mga kababayan kay Harry Roque. So ano, anya Mr. Maribillas yung paniwala mo? May warrant of arrest? Walang warrant of arrest? Possibly mayroon po kasi malamang may A1 information din yung dating Pangulo. Siyempre may mga intelligence, may access pa rin siya sa mga kaibigan niya sa intelligence community as a former president. Kaya nga ito yung nag-trigger sa kanya na magmura ng magmura at magbanta ng magbanta. But anyway, yun man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.